Yung 2019 Southeast Asian Games, panahon niya ni Duterte, siya ang ginawa ni Duterte na pinaka-head niyan. Mga kabunyog, si Cayetano, siya ang ginawa ni Duterte na pinaka-head ng Southeast Asian Games na yan. 2019 yan, ginawa sa Pampanga, sa New Clark City. At grabe ang gastos diyan ng gobyerno. Kontrobersyal yan. Kaya nga tinatawag diyan si Cayetano na kaldero. Diyan galing yung diyan mga kabunyog, yung kaldero, siguro yung iba hindi alam yun. Pero karamihan alam yun. Yang tungkol sa kaldero na yan. Ang kaldero na yan ni Cayetano ay yan mga kabunyog, tungkol yan dun sa cauldron, yung ito pakita natin. Ayan, yan mga kabunyog, yan ang cauldron, yung torch ng opening ng Southeast Asian Games. Ayan. Ang halaga niyan 60 million. Yung sinindihan lang na yan ng para sa opening. 60 million yata, di ba? 60 million. Kaya yan palang kini-question na yan eh. Grabe naman, 60 million. O yun. Kaya controversial na yan. Cauldron. Kaldero lang nasisindihan ng fire, ng apoy para sa opening ng Southeast Asian Games. Ang halaga, kung hindi ako nagkakamali, 60 million yan, di ba? 60 million ba yon? Matagal na kasi yan, 2019. Yan yung Ngayon, panahon ni Duterte, siyempre hindi inimbestigahan yan. Hindi inimbestigahan yan, yung cauldron na yan. Ay ngayon, sabi ng NBI, umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games, iimbestigahan ng NBI. July 14, 2020, ngayon lang, Ala. Ayan, ang tanong dyan, tama si Gistone Velasquez. Are you clean? Let's see if you are clean, Alan. Salamat, Romano Gustavo, 50 million. Kita nyo? Ito mga kabunyog. Pero hindi lang dyan yung cauldron na yan ang controversy, ang pundo dyan na pinag-uusapan. Ito yan. Irregularities sa 2019 Southeast Asian Games. Yan, basahin natin Tinututukan na ng National Bureau of Investigation, NBI, ang umano'y irregularidad sa mga pundo para sa isang sports complex sa New Clark City sa Tarlac na ginamit noong 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakarating sa kanila ang impormasyong may bilyon-bilyong pisong pundo na may kaugnayan sa proyekto na hindi pa umano naliliquidate. Lumitaw din ang aligasyon na nakatanggap ng humigit kumulang 10 bilyong pesos na bayad ang isang pribadong kumpanya nang wala umanong bidding sa pamamagitan ng congressional insertions. Hiwalay ito sa kontrobersyal na cauldron na muli rin umanong sisilipin ng NBI. Yan. Kita nyo yan mga kabunyog? Yan. Iimbestigahan na. Yung kasi yan natapos yung Southeast Asian Games na yan. Ang laki ng ginastos ng gobyerno. Bilyon, kung ilang bilyon yan, ilang pung bilyon, ilang daang bilyon yan. Kaya lang, siyempre panahon ni Duterte yan, 2019. Ngayon, ang pinagkatiwalaan dyan ni Duterte na manguna dyan, siya yung ginawang head niyan, ay si Cayetano. Kaya nga yung kinakantsawan kaya ang kantsaw dyan kay Cayetano ay kaldero. Kasi nga yung cauldron, yung sinindihan, yung ng apoy na formal na nagbukas ng Southeast Asian Games.
Siya ang ginawa ni siya ang ginawa ni Duterte noon na chief o hepe, pinuno ng Southeast Asian Games Organizing Committee. Ay siyempre bilang ikaw yung hepe noon, grabing pondo ang hawak ni Cayetano noon. Grabing pondo. Ay lumalabas pala ngayon, hindi pa pala naliliquidate ang malaking bahagi ng pondo. Ha? Hindi pa pala na naliliquidate. Mga kabunyog, marami daw unliquidated. Ha? Ay, patay. At iimbestigahan na ng NBI. Matindi talaga itong si Matibag. Ha? Matindi talaga itong si Matibag. Mga kabunyog, malalaman natin diyan. Ha? Yung cauldron doon, yung pinakita natin kanina, isa lang 'yan. Isa lang 'yan sa maanumalyang bahagi ng na 'yan. Southeast Asian Games. Yan yung naging Imaginein niyo naman 50 million ang halaga niyan. Yung pinagsindihan lang na 'yan ng apoy na formally nagbukas ng Southeast Asian Games. Yan, cauldron yan, 50 million. Kaya pag nababanggit si Caldero Cayetano, yan yung pinagmulan yan. Kasi parang kaldero lang yan na sinindihan ng Tapos ang halaga 50 million. At ang may kagagawan yan ay si Cayetano. Kaya ang tawag sa kanya, Caldero Cayetano. Ha? Yan ang problema dyan kay Cayetano Akala mo walang makukuha sa kanyang ito na. Ito na, mga kabunyog, mga kababayan. Iimbestigahan na ng NBI ni Director Matibag. Sasabihan na naman yan si Matibag. Pinipersonal ni Matibag si Cayetano. Ay, hindi yan. Hindi yan sa pinipersonal. Walang politika dyan. Kung wala ka namang ikinakatakot, ay di wala kang problema. Di ba? Hindi, sa totoo lang, kung wala kang kinakatakot, wala ka namang dapat i-problema. Ang problema, kung talagang may anomalya yan, ay sabi nga doon sa binasa natin kanina, malaki. Kung ilang pong bilyon ang unliquidated, hindi pa daw naliliquidate. Ang ibig sabihin, pinunduhan ng gobyerno ng ilang pong bilyon yan. Yung na yan, o ilang daang bilyon, tapos, yung ginastos na pera, hindi pa na i-account kung saan napunta. O unliquidated. Sino ang pinaka-hepe niyan ng organizing committee ng Southeast Asian Games na yan noong 2019? Si Alan Caldero Cayetano. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ayan. Yan na. Abangan natin yan. Ngayon, kaya yung mayabang ngayon ni Alan, di ba mayabang ngayon si Alan Cayetano diyan sa impeachment. Hindi senator judge ang papel niya. Defense lawyer. Yan si Alan ang nagiging papel ngayon ni Alan diyan sa impeachment. Araw-araw talagang hindi tumitigil, aktibo. Hindi na senator judge ang papel ni Alan Cayetano, ni Alan Caldero Cayetano. Defense lawyer. Defense lawyer. Ano yan mga kabunyog? Maraming ang nagre-react. Senator judge siya. Kasi impeachment court yan. Senador siya. Di dapat sana ang role niya senator judge. Hindi. Talagang lantaran ang ginagawa ni Cayetano. Kasama niya si Amy Marcos. Ang ginagawa talaga nila, saka yung kapatid niyang si Pia. Ang ginagawa talaga nila, talagang para na silang abogado ng defense. Kung makapag-grill sila, kapag tinatanong nila yung witnesses ng prosecution, yung si John Mark Calilong, tapos itong si Attorney Jeremy Luntok. Grabe ang ginagawa nito nila Cayetano. Hindi naman pang judge na yung tanong nila pang defense counsel na. Parang sila na yung nagko-cross-examine. Mas matindi pa nga silang mag-cross-examine kaysa dun sa mga bata pang abogado ng defense.
Mas matindi itong sila Cayetano. Ha? Imagine nyo naman, sabi ni Cayetano, mga kabunyog, kanina, ha? Nag-iimbestiga ba talaga? Nag-iimbestiga ka ba talaga? Imagine nyo naman yan. Ha? Pinagdududahan niya yung mga witnesses ng prosecution kung nag-imbestiga nga talaga. Eh, tama bang Senator Judge ganun yung statement mo? Ha? Sabi niya, nag-imbestiga ba talaga kayo? Ay mga kapatid. Grabe. Grabe yung ganung line ng questioning, hindi pang Senator Judge 'yon. Ha? Hindi pang Senator Judge. Kaya ang nagiging papel ni Cayetano, kasama na yung kapatid niyang si Pia at saka si Amy Marcos, hindi na pang hindi Senator Judge, lawyer ng defense. Oh, yan yung nagiging papel ni Cayetano. Tapos, sabi niya pa, tungkol dun sa pagbabanta ni Sara, tinanong niya yung witness, si Jeremy Lutok. Sabi niya, ay di ba sabi ng Vice President, kung may mangyari sa kanya, patayin mo rin si yung may kinuha na daw siyang tao. Kung may mangyari sa kanya, patayin din si PBBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. So sabi ni Alan Peter Cayetano doon sa testigo. Oh, di kung wala namang mangyari sa Vice Presidente, di wala namang problema. Oh, kasi ang sabi naman doon, kung may mangyari sa kanya. Oh, wala namang nangyari sa kanya, di wala rin namang mangyayari sa sa pangulo or sa First Lady. Oh. Ano 'yon? Kaya sabi ni Alan Peter Cayetano, parang wala namang epekto yung video na 'yon. Ano bang problema doon? Kung may mangyari sa pangalawang pangulo, sabay kay Sara sabi. Kung wala naman, di wala din naman. Ang sabi nung testigo si Attorney Jeremy Luntok. Tama yung sagot ni Attorney Jeremy Luntok. Sabi niya, hindi po ang effect kasi noon, posibleng may mga magsamantalang grupo o mga grupo na may interest. Halimbawa, pwedeng pwedeng may gawin na masama sa kay BP Sara. Oh, sabi ni Atty. Jeremy Luntok, para gantihan ang Pangulo. O kasi pag may ginawang masama kay Sara, gagantihan yung Pangulo, saka yung First Lady. Kaya sabi ni Atty. Jeremy Luntok, pwede kasing hindi na ang Marcos at saka ang Duterte ang magsasamantala niyan. Pwedeng ang magsamantala niyan, may mga grupong gagamitin yan. Gagamitin yung yung banta, yung grave threat ng pangalawang Pangulo para samantalahin. Kaya yun ang hindi nakukuha ni Alan Peter Cayetano. Tama ka ay malay ko. May magti-take advantage ng sitwasyon na yon. Anyway, pag may ang target talaga ay ang Pangulo. Ayan guys, alam naman po natin na kapag ang NBI ay nagsalita, tinototohanan po nila yan. So abangan po natin ito. Malamang sa malamang, ang susunod po na makukulong kay Marcoleta ay ito pong si Cayetano. Piling mo kasi malinis ka, you are clean, so ngayon patunayan mo yan. Halatang halata naman kasi ang pagkabayas mo diyan sa impeachment trial ni Sara Duterte. So ngayon, ang karma ngayon ang maniningil sa iyo. Magpatubo ka ng bigote, ng balbas, walang mangyayari, walang magbabago, bakla ka pa rin
Cayetano. Ayan guys, aabangan po natin yan. Sigurado po ako, 100%. Makukulong po itong si Cayetano. About po dyan sa 2019 Asia's Game na anomalya na halos 10 bilyon, hindi po yan palalampasin ng NBI. Pakilagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa baba sa comment section para po mabasa natin. Maraming salamat po. June Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino.